Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 4:59 na po ng umaga. Kaya gising na po. Naku, ang bilis po talaga ng araw. No? Halos patapos na naman ang panibagong linggong ito. At malapit-lapit na rin po tayo magpaalam sa buwan ng Oktubre. And I hope ay talaga po nga naging memorable ang buwan na ito para sa ating lahat. Pero alam niyo mga kababayan, anuman po ang buwan, meron po tayong pagkakataon para gawin ng mga bagay na makakapagpasaya po sa atin. Kumbaga, sa bawat araw ay meron pa rin talagang rason o dahilan para tayo ay ngumiti at maging positibo. Simulan na po natin ang araw na ito live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood kami via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayon Thursday morning, October 23, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At dahil nga po marami po nag-aabang sa magiging lagay ng ating panahon, makakasama na po natin ngayong umaga ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan bumabangon upang malaman ang magiging lagay ng ating panahon. Mr. Cada, unahin na po natin ito para po magabayan natin yung mga maagang papasok o yung lalabas ng kanilang mga tahanan. Ano po ba yung inaasahan po nating lagay ng panahon para ngayong Huwebes? Magiging mainit pa rin po ba ang lagay ng ating panahon sa malaking bahagi ng ating bansa? Tama ka dyan, Amor. Halos good weather pa rin po tayo. Maliwalas na panahon pa rin po ang ating aasahan para sa araw pong ito. Sa nakikita natin, maninipis na kaulapan lamang po ang halos pumapalibot dito sa malaking bahagi ng ating bansa. May pagkakataon po na magkaroon po dito ng mga development ng thunderstorm o pagkidlat pagulog. Dulot po yan ng hangin galing sa silangan o yung easterlies. Yun pa rin po kasi ang patuloy na umiiral o nakakaapekto sa ating bansa, lalong-lalo na nga po yan dito sa silangan ng Luzon at sa silangan ng Kabisayaan. Ibig sabihin, talagang medyo maalinsangan pa rin panahon ang ating mararanasan at yung mga pag-ulan dulot lamang po ng mga isolated thunderstorm. So ayan po, patuloy pa rin sa pag-iral itong easterly. So yan nga po yung hangin mula po sa silangan. Magdudulot po ito ng mainit o maalinsangang panahon. Pero tandaan po natin, meron pa rin po talagang chances na mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kaya make sure na meron po kayong baong panangga sa ulan kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At eto naman po, Mr. Cada, eksaktong isang linggo mula po nang maideklara ng Pag-asa ang onset ng Northeast Monsoon o hanging amihan dito sa Pilipinas. Sa ngayon po, kamustahin po natin gaano na ba kalaki yung naging epekto nito sa lagay ng ating temperatura. Meron na ba tayong naobserbahan na significant changes sa ating temperatures, lalong-lalo na sa bahagi po ng Northern Luzon? Dito pong mga nakalipas na 2 o 3 araw, halos yung ating hangin galing sa silangan ay humina o yung ating northeast monsoon. Kaya walang masyadong significant ang binaba ng ating temperatura. Base nga po sa ating data, ito po ay yung halos computation ng ating average minimum temperature from October 1 to 22. Ito po yung halos na i-record natin na temperatura. Mababa pa rin ang temperature na 16 degrees Celsius. Yan po ay sa Baguio. Samantalang sa ibang bahagi po ng Northern Luzon, naglalaro po sa 23 hanggang 25 degrees Celsius. Yun po yung average. Medyo malamig po ang temperatura dito sa may area ng Basco, Batanes na 22.8 degrees Celsius yung pinakang average. Samantalang sa natitirang bahagi ng Northern Luzon ay halos naglalaro lang po sa pagitan ng 23 to 25 degrees Celsius. Ibig sabihin, hindi pa gasyadong nararamdaman natin ang mas malamig na temperatura na dala po ng Northeast Monsoon dahil nagsisimula pa lamang po at kasabi ng nasabi ko, halos humina o bahagyang nawala yung ating Northeast Monsoon. Pero yung hangin natin galing pa rin sa Northeast. Asahan po natin sa mga susunod na linggo, babalik po ulit ang ating hanging amihan at magpapalamig po ulit ng ating temperatura, lalong-lalo na po sa umaga. Okay, so linawin lamang po natin mga kababayan, bagamat na-deklara na nga po ng Pag-asa ang onset ng hanging amihan dito sa ating bansa, hindi naman po ibig sabihin ito ay automatically talaga pong lalamig na yung ating panahon. Ito po ay unti-unti pa lamang dahil nga po tayo nagsisimula pa lamang ay maaari pong kaunting pagbabago pa lamang yung ating maramdaman sa lagay ng ating temperatura. Katulad po ngayon na bahagya pong humina ang epekto ng Northeast Monsoon at patuloy po natin nga antabayanan yung paglakas nito ulit sa mga susunod na mga araw at susunod pang mga
mga buwan. At ito naman po, Mr. Kada, kung pagtutuunan po natin ng pansin, ito pong easterlies o yung hangin nga po sa silangan. Ayon po sa Pag-asa, ito po ay warm and humid air at yan nga po yung nagmumula dito sa dagat Pasipiko. So ay kukumpara po natin ang Pacific Ocean sa iba pang mga karagatan dito sa ating mundo. Meron po ba itong kakaibang katangian kung pag-uusapan po natin itong temperatura o yung lagay ng panahon doon? Meron tayong iba't ibang halos malawak na karagatan sa ating mundo. Ito nga po ay yung tinatawag natin na the oceans of the world. Dito po makikita natin yung Pacific Ocean, ang Atlantic Ocean, ang ocean po ng India o Indian Ocean, ang tinatawag nating Atlantic, Arctic at yung Southern Ocean. Pinakamalawak po talaga ang halos area ng ating dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Nasa 166 million square kilometer. Ibig sabihin, dahil mas malawak ang area nitong halos karagatan ng dagat Pasipiko, meron po tayong tinatawag na terminology na ocean heat capacity. Ibig sabihin, ito yung nag-i-store ng init ng ating karagatan. Kaya ibig sabihin po nun, dahil nga po nandito ang Pilipinas na malapit sa dagat Pasipiko, talagang medyo warm and humid yung ating hangin at yun nga po yung nagdudulo talaga sa atin ng pagkakataon na maka-record tayo ng mainit na temperature at dahil nasa tropical country tayo, kaya talagang yun yung ating inaasahan. Yung easterlies na hangin, talagang nagpe-prevail po yun pag ganitong buwan. Kaya yung ating nararamdaman na kahit panahon tayo ng amihan, meron tayo talagang medyo maalinsangan na panahon. At yun nga, yung galing sa Pacific Ocean na hangin o yung silangan na hangin, yung easterly wind. Ayan, marami tayong natutunan mula dito sa eksplanasyon ni Mr. Cara tungkol nga dito, no, kung bakit nga ba itong Pacific Ocean ay may pinakamainit dahil nga po ito ay pinakamalawak rin pong karagatan dito po sa ating mundo. Kaya ibig sabihin po nito, meron po itong pinakamataas rin na ocean heat capacity kung tawagin. Kaya po dito po sa atin sa bansang Pilipinas ay talaga po nakakaranas po tayo ng mainit na panahon dahil nga dito nanggagaling itong easterlies dyan nga po yan sa dagat Pasipiko. At ang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Kada, ito po bang magandang panahon na ating pong mararanasan sa halos buong bansa ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buwan ng Oktubre o meron na po ba tayong namamataang posibleng mabuo na weather disturbance sa mga susunod na araw? Sa araw na ito at sa mga susunod na araw, wala pa po tayo nakikitang any development ng low pressure area o cloud cluster. At patuloy ang pag-iral ng easterly sa mga susunod na araw. So makikita ho natin talagang clear sky itong ating Pilipinas at makita natin sa loob ng PAR walang masyadong significant weather system. Pero sa susunod na maaaring pag umangat po itong ating kaulapan na ito po yung axis ng Intertropical Convergence Zone. Posible pong pag nawala ang easterlies, nandyan po ulit ang ITCC at medyo maulan pero hindi naman po ganong kalakasan ang malaking bahagi po ng Kabisayan at Mindanao sa dulot po yan ng Intertropical Convergence Zone. Yun lang po yung nakikita natin. Other than that, wala na po tayo nakikita. Maliban lamang po kung merong mabuong isang sama ng panahon o LPA dito sa axis ng Intertropical Convergence Zone, posibleng yun pa rin po yung ating magkaroon ng synopsis. Pero sa ngayon, easterlies pa rin po yung ating umiiral na weather system sa malaking bahagi ng bansa, lalong-lalo na po sa Luzon at Kabisayaan. Okay, ulitin ko lamang po mga kababayan. As of now po, ay wala pa naman po tayo na monitor na weather disturbance o sama ng panahon sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na posible na maka-apekto dito sa ating bansa. At tanging itong easterlies pa lamang ang dominant weather system nakikita po natin na makaka-apekto dito sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Pero syempre umantabay po kayo dito lang yan sa Panahon TV para po malaman natin yung mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Ay maraming salamat po Mr. Fernando Cadas malaking impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at nakasama nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At kung nga po na nabanggit kanina ni Mr. Cada, meron pa rin pong chances ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Kaugnay po niya naglabas naman ng rainfall advisory ang Pag-asa. Ayon po dito, as of 4:15 po ng umaga kanina, inaasahan po natin na nakakaranas nga ng light to moderate with occasional heavy rains. Dito po yan sa ilang bahagi po ng Quezon Province. Kabilang po dito ang General Nakar, ganoon din po ang Mauban, at pati rin po dito sa bahagi po ng Laguna at pati na rin sa Bulacan. Inaasahan din po natin na makakaranas din po sila ng mga pag-ulan na katulad po nito sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Kaya make sure maging handa po kayo at maging alerto at kayo po ay tumutok mabuti sa mga weather updates sa ilalabas ng Pag-asa sa tulong po yan ng Panahon TV. At ganun po alamin na po natin anong oras naman kaya sisikat si Haring Araw.
Para po sa ating sunrise din po ay mamayang 5:49 ng umaga at ang sunset po natin ay 5:31 ng hapon. Para naman sa ating moonrise din po ay 5:02 a.m. at moonset po natin 5:07 p.m. At ito po, abangan po natin ang pagpapakita naman ng new moon sa darating po na October 24. Ayan po ay bukas at inaasahan po natin na ito po ay 1% illuminated. Tinatawag din po ito na dark moon at halos walang liwanag ang ating buwan. Mas mataas po ang variation sa ating high tide at mas mababa naman kapag low tide. So ibig sabihin po nito, katulad po ng epekto ng full moon ay malaki rin po ang impact nito sa ating tides. At dahil napag-uusapan na nga po natin ang ating tides, ito na po ang tidal predictions courtesy of NAMRIA. Ito po ay applicable lamang sa Manila Bay. So yung pong high tide natin ay aabot ng 0.63 meters. Yan po ay 10:08 a.m. At ang low tide po natin, aabot po ito ng 0.29 meters. Mamaya po yan 3:16 ng hapon. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.